at sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanyang pakikiisa sa buhay rito sa lupa ay umabot sa karurukan sa pagkakatawang tao, ngunit di nagwakas sa pag-akyat sa langit. Si Jesus ay patuloy pa ring Emmanuel o ang Diyos sa piling natin. Siya ang ating kuya, kasama sa paglalakbay, guro, kapwa at partner. At ito ay dahil si Mariang kabanal-banalang, mahigit 2,000 taon nang nakalilipas sa Nazaret, ay pumayag na maging kanyang masuyo at tapat na ina. Habang lalo tayong puspusang naghahanda para sa paggunita sa kapanganakan ni Jesus, buhayin nating muli ang ating pananalig na siya'y lagi nating kapiling. Nasa bukana siya ng ating mga puso at naghihintay na patuloyin natin. Buksan natin ang ating mga puso para sa Kanya habang naghahanda tayo sa pagsisimula ng pagdiriwang natin ng Eucharistia ngayong 5 araw ng ating Misa de Gallo. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpapala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin.
O Diyos, aming mapagbigay na Ama, dahil sa iyong pag-ibig, ipinadala mo sa amin ang iyong anak upang manatili sa amin. Pinahintulutan mo si Jesus na maranasan ang pangangalaga ng tao. Ang tugon ni Jose ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon na sundin at makinig sa iyong kalooban. Naway makibahagi kami sa iyong plano para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Nandito na tayo sa Day 5 sa ating novena. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo para sa wedding anniversary ni Freda at Nestor Pascual, sa mga special intention ni Ruby Almanzan at family, Felix Berto family, for safety ni Kisa Manjo at Kylie Manjo, para sa healing ni Lin Cheng at Henry Baihon, para sa mga kaluluwa ni Victorino Vianson, Agnes Gutierrez, Magdalena de la Vega, James Nico de Vera, Dr. Sergia Abueva, Zoila Pangilinan, Robertus Henry Viona, Francia, at mga kaluluwa sa purgatorio. At ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel. At siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang propesiyang Emmanuel na ipinapahayag ng propetang si Isaías sa gitna ng krisis sa kaharian ng Huda ay isa sa pinakakilalang sipi tungkol sa Mesiyas sa matandang tipan. Para sa simbahan, iyon ay isang propesiya ng paglilihi ng isang berhen at pagsilang kay Jesus ni Mariang Kabanal-Banalan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng Panginoon? Sino ngang aahon? Sinong papayag pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon.
At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng ang pangalay Maria. Siya ay nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugot-lugot sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ang ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa 2 araw nag-aaral tayo galing sa mga personalidad sa Ebanghelyo. Nag-aaral tayo galing ni Joseph. Kahapon nag-aaral tayo galing ni Zechariah at Elizabeth. Nag-aaral tayo galing sa prayer araw-araw, di ba? Familiar tayo sa prayer angelus, di ba? We need to comprehend this very prayer, because this is the very foundation of our belief. Ngayon, nag-aaral tayo galing ni Mama Mary, ina sa ating pananampalataya. Ave Maria. We always pray that, no? Hail Mary, full of grace. Sumasa iyo ang Panginoon.
Hail Mary, the Lord is with you. Ang pagbati ni Anghel Gabriel, nag-imbitar ni Mama Mary sa pagtanggap sa malaking responsibilidad. Ano? To work with God, to cooperate with God, to fulfill the will of God. Ang plano sa Panginoon para sa kaligtasan sa mundo, for the salvation of the humankind. At ito ang tasking, responsibilidad galing sa Panginoon through Angel Gabriel. Naklaro ba agad para kang Maria? Naklaro agad para kang Maria? Hindi. Nalilito si Maria. Mary was confused sa anong sinabi ni Anghel Gabriel. Pero pagkatapos we can hear, sabi ni Anghel Gabriel, huwag matakot, kinalulugdan ka ng Diyos. At mamaya may statement pa, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ito parang warranty para kay Maria. And eventually, Mary, with her whole being, sa walang pasubali, nakatanggap para sa pagserbisyo sa ating Panginoon. Without reservation, Mary declares, "May it be done to me according to your word." Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Tungkol sa yes ni Mama Mary, nandito tayo. Imagine kung si Maria, ang ina sa ating pananampalataya, hindi magsabi yes. Nandito ba tayo? Magising ba tayo sa madaling araw para magdasal, para magsimba din dito? I don't believe. Nakita tayo ang larawan dyan. Bakit si Mama Mary kasama ng mga apostoles? I like that picture. And this picture is very inspiring for us. Si Mama Mary hindi apostol. Doon silang apostols ni Jesus, di ba? Pero nandyan si Mama Mary, parang guro sa mga apostol. Kasi si Mother Mary ay pinakauna ng apostol sa ating Panginoon. Guro sa mga apostol, guro din para sa ating lahat, guro sa pananampalataya, sa plano sa kaligtasan sa ating Panginoon. Mga kapatid, in Jesus, God our Father, tuloy-tuloy nag-invitar sa ating lahat to work with Him, to cooperate with Him, to accept His will, to share in His divine life, and to share His divine life, His love to others. Naghintay siya sa ating cooperation, sa ating contribution, kahit ano, in saving work, in saving the world, para sa ating mga kapatid. If we decide to follow Jesus, we dedicate our time
We dedicate our talents, our whole self, to work in the mission of God. Mga kapatid, because of Mary's yes, we are all here. Let us learn from Mother Mary, ang ating guro, ang ating ina sa pananampalataya, sa pagtanggap, every good news. What is that? To work with God, to work for God. Kanina, sa Ebanghelyo ayon ni San Lucas sa katapusan at nilisan siya ng anghel. Saan ang anghel pupunta? Ate Jing, saan ang anghel pupunta? Hindi ko alam. Pero naniwala ako na ang anghel tuloy-tuloy nagtrabaho, di ba? Naghanap ng mga tao. Nagbisita sa ating mga buhay. Naghanap ng cooperation. Sino-sino sa ating lahat na nag-open sa kanyang sarili para sa mission sa Panginoon, para sa kaligtasan sa iba. Ganon. Sana we keep on listening to the voice of God. We open our heart, we open our mind para makabigay tayo ng magandang cooperation, magandang pagtanggap, positive response sa tawag sa ating Panginoon. Ang Panginoon mismo manalangin sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Si Jesus ay siya nating Emmanuel, ang Diyos sa piling natin. Ang kanyang pagiging kapiling natin ay buka ng kasiyahan at lakas. Ipakatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin at pag-asa at manalangin. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa iyong simbahan habang tuwi na siyang nagsisikap maghatid ng iyong ebanghelyo sa lahat at magbigay saksi rito sa buhay na kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa Santo Papa, aming obispo, aming kura paroko, at kanyang mga katulong, upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro ng iyong inspirasyon at pamamatnubay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa aming mga pinunong politikal at sibil, sa aming mga hukom, mga pulis at mga sundalo, upang mabisa nilang maitaguyod ang katarungan, kaayusan at kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa aming mga doktor, nurse, at lahat ng naglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan upang sila'y maging kasangkapan ng iyong nakakagaling na pagmamahal para sa lahat ng may sakit. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa lahat ng magulang
upang sila'y magmahalan ng tapat at mapalaki nila ang kanilang anak bilang mabubuting Kristiyano at tapat na mga mamayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Para sa ating lahat, ngayong taon ng Hubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayo makilala ang Panginoon muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Para sa paghahanda ng mga kasapi ng Mother Butler Guild at bukluran ng Sampaguita sa pagdiriwang ng kapanakan ni Jesus. Naway, mapuno ang ating pagtitipon ng pasasalamat, pagkabukas palad at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Para sa lahat ng kanilang pamilya, nawa ang diwa ng Adbyento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at mapalalim ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Hesus, tulutan mong magkaraos kaming maluwalhati sa lahat ng aming kahirapan at bumuo ng mga pamayanang nagtatampok sa pinakaharian mo ng walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay makasalo-salo sa sinasampalatayang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ibinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibihag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kahadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kahadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papakamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa ilang paalala. Una, paalala po na tayong lahat ay inaanyayahang makibahagi sa ginagawang pagrorosaryo tuwing 7:30 p.m. na susundan ng banal na misa sa ika-8 ng gabi ngayong simbang gabi. Ang Misa de Gallo naman po ay nagaganap tuwing 4:30 a.m. Sa bisperas naman ng Pasko, December 24, ay magkakaroon ng panunuluyan bago ang misa bilang pagsama at pag-alala sa mga naging karanasan ni na Maria at Jose sa paghahanda sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Magsisimula po ang banal na misa sa bisperas ng Pasko at sa bagong taon, December 31, sa 7:30 p.m. Wala pong misa sa alas 6 ng umaga hanggang sa araw ng Pasko, maging sa araw ng bagong taon. Ikalawa, muling inilunsad ng Kapaskuhang ito ang 2024 Bundle of Joy Project. Layunin po ng proyekto na makabahagi ng Christmas blessings sa mga mission areas ng ating parokya. Sa mga nais tumulong, tumatanggap po tayo ng mga grocery goods na makikita sa ating screen o pwedeng cash na nagkakahalagang 1,000 piso o higit pa. Dalhin lamang po ang ating donasyon bago mag-23 ng Disyembre sa ating parish office. Ikatlo, bilang paggunita sa darating na Kapaskuhan, ang Catechetical Ministry at Parish Youth Ministry ay muling inilunsad ang Gift for an Angel Project. Ang layunin po nito ay bigyan ng munting regalo ang mga bata. Meron din po tayong Christmas Gift Giving Tree Project. Ito po ay ang Christmas balls na pwedeng isabit sa ating Christmas tree sa likuran. Meron pong kaakibat na halaga ang bawat Christmas ball. Ang malilikom na pera ay dadagdag para sa ating feeding program. Ika-4, ang SOCOM ay naghahanap ng mga volunteers na may kaalaman sa paggamit ng MS PowerPoint, OBS live streaming at pagkuha ng litrato at videos. Ito rin po ay bukas sa lahat ng nais matuto ng basics ng paggamit sa mga nabanggit. Sa mga interesadong sumali, ay mangyari lamang na i-contact si Ate Hana sa pamamagitan ng pag-message sa Facebook page ng SLRPQC o di kaya'y bumisita sa kanilang photo booth sa labas ng simbahan pagkatapos po ng misa. At panghuli, sa ika-4 na araw, tayo po ay nakalikom ng halagang 115,761.05. Nangunguna pa rin ang buwan ng Nobyembre, pangalawa ang buwan ng Agosto, at pangatlo ang buwan ng Pebrero. Ang malilikom po ng proyektong ito ay para po sa ating feeding program at pandagdag pondo sa ating parish fund. At ngayon po, inaanyayahan na po ang lahat na ialay ang ating Edad Ko, Alay Ko envelopes sa harapan ng altar. Maraming salamat po. O holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, 4 days to go. So, parang puno-puno pa ang ating simbahan. So, naka-inspire at nakagana. You still can invite others to come. Salamat sa inyong presensya sa pag-celebrate sa simbang gabi sa ika-5 araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo habang iginaghawat ang pagpabasbas. Naniniwala kayong si Jesus ay ang Diyos sa piling natin. Nawa ang inyong paghahanda para sa kanyang pagdating ay magdulot sa inyo ng liwanag ng kanyang kabanalan at iadya kayo sa lahat ng masama. Amen. Nang dahil sa kahandaan ni Mariang tumupat sa kalooban ng Diyos, ang salita ay nakatawang tao. Maging handa rin nawa kayong tumupat sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Tulutan nawa ng Diyos na kayo'y maging matatag sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at walang pagod sa pagmamahal sa inyong buhay. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at palingkuran ang Panginoon sa isa't isa. Salamat sa Diyos.